Bato de la Rosa. Baka po gusto lang mag-comment ng palasyo sa naging pahayag ni Senator Bato de la Rosa kahapon nung napag-usapan nga po yung possible ICC arrest niya dahil po kay nasabi ni E.S. Bersamin. Ang sabi niya po, ewan ko, mahilig sila sa gano'n na kapag may mainit na issue na pinupukol sa Malacanang, pinag-uusapan na naman ang tungkol nangyari kay FL. Ngayon gagawa sila ng issue about ICC and a senator to divert the issue. Mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang gumawa ng panibagong issue kahit old issue to divert people's attention. Okay, sinulat ko po para matandaan ko. Unang-una po, yung possible ICC arrest, hindi po to old issue. Every now and then, may nadidinig po tayo na maaaring mailabas ang warrant of arrest. At hindi rin po issue ang ICC, yung case na pending before the ICC. Pangalawa, ang sinabi po ay mahilig, Mahilig po ang mga tao dyan sa Malacanang gumawa ng panibagong issue kahit old issue, i-recycle to divert people's attention. Sa aking pagkakatanda, wala naman po tayong na-erase na mga old issues, maliban lang kung ito ay related sa itinatanong sa atin. Sino po ba yung mahilig mag-raise ng old issues na sa ating pagkakatanda ay nagkaroon pa po ng hearing patungkol sa isang pre-operation ng PIDEA na ang taon pa ay 2012. Parang wala naman po akong natatandaan na meron tayong nire-raise na ganung mga klaseng issue. At sinasabi po ay diversionary tactic. Okay, unang-una po, ang issue po patungkol sa peke na police report or altered na police report ay hindi naman po ang Malacanang ang nag-raise niyan, nag-issue niyan. Na kailangan lamang po nating sumagot para maipakita sa taong bayan na may mga fake news peddlers, mga obstructionists, mga propagandists na gumagawa ng kwento na kinakailangan pa mameke ng papel para lang sirain ang unang ginang, ang Pangulo at ang administrasyon. Sa makatuwid, kung ito po ay sinabi na po ng Beverly Hills Police Department na altered yung ipinakita at na-post ni Mr. Tiglao na police report, siya po ba ay sumasakay din sa issue ng fake police report? Tandaan po natin, ang content na ito sa nasabing fake police report ay una po natin nadinig, kundi po tayo nagkakamali ay sa Vice Presidente. Kaya po natin nasabi noon na siya pala ang source ng fake news. At ngayon napatunayan po natin na altered yung police report na ito. Kailangan pa kayang sumakay ni Senator Bato de la Rosa? Siya po ay napaso na noon sa fake video na AI generated pala. So bilang senador, sana po ay maging mapanuri din po siya sa mga issues dahil never gagamitin, hindi gagamitin ng Malacanang ang issue na peke na dokumento. Bakit naman gagamitin tong diversionary tactic kung kaya naman pong sagutin ng Malacanang na ang pinapalabas at pinapakalat na police report ay peke? Para laban sa fake news, kontra fake news, nais lamang po nating liwanagin ang kumakalat na fake news ukol sa umunoy 20% tax na ipapataw sa ating savings. Ano nga ba ang totoo? Bakit nga ba sinabi nating fake news ito na hindi dapat ikaalarma ng taong bayan? Ang papatawan ng buwis ay hindi savings,
kundi ang interest na kinikita sa ating savings. Hindi po kailanman mababawasan ang ating savings dahil lamang sa sinasabing pagbubuwis. Halimbawa po, mayroon kang 100,000 na pesos in savings at 1% interest rate ang kikitain nito. Mayroon kang kikitain na 83.33 pesos interest per month o ang kinita ng savings mo. Yan po ang halaga. Sa halimbawang ito, ang 100,000 pesos mo na savings ay hindi mababawasan, kundi ang babawasan ay ang interest na 83.33 pesos. So, magkano ibabawas na lamang? Ang mangyayari po, lumalabas na 16.66 pesos lamang po ang mababawas sa interest na kinita ng savings. Ang halagang ito ay malaking tulong na sa ating mga kababayan bilang kontribusyon na mapupunta sa programa ng pamahalaan na layuning iangat ang pamumuhay ng bawat isa. Pero, bago ba ito? Sa katunayan, alinsunod sa Tax Reform Act of 1997, may 20% tax na ang interes na kinikita ng ating mga karaniwang deposito sa bangko. Matagal na po itong pagbubuwis. Sa totoo po, 1998 pa ito nagsimula. Pero patuloy ang panggugulo ng fake news peddlers at obstructionists. Iniiba na lang ang kwento. Alam naman natin at alam nila ito, pero pilit nilang binabaluktot ang katotohanan para sirain ang tiwala ng taumbayan sa administrasyon. Tulad na sinabi natin, 1998 pa po ito at makikita po ito sa inyong passbook o bank statement. Ang kaibahan lamang ngayon ay ang pagtanggal ng preferential rates sa mga deposito na lock-in sa mas matagal na maturity. Sila po yung nag-avail ng long-term investment o sa madaling sabi ay hindi nila i-withdraw ang pera nila sa loob ng 5 taon kaya mas malaki ang interest na kikitain dito. Dahil investment nga ito at hindi ordinaryong savings. Halimbawa po ulit, sa 100,000 pesos na 5 years ang maturity at 4% interest rate, meron kang kikitain na 333.33 pesos kada buwan. Ang tax nito ay aabot lamang ng 66.66 pesos. Maliit, di po ba? Pero malaking tulong po yan sa gobyerno. Prospective po ang batas. Ibig sabihin, lahat ng nakikinabang na sa preferential rates bago pa maipasa ang batas na ito ay nananatiling exempt o hindi papatawan ng mataas na buwis. Kaya huwag magtiwala sa fake news peddlers. Uulitin natin, huwag po kayo maalarma dahil hindi po bubuwisan ang kabuuan ng inyong savings.